Mapagpalang araw po, ano? Dito po tayo sa Eskinita. Ayan, Eskinita yan, no? Eskinita yan. Ayan. Yeah. Yung wifi niya kasi diba, may ganit na yan sa kami. Narito po tayo para magbahagi ng salita ng Diyos sa kalsada. Opo. Ano ba ang internet mo? O, ang pangangaral po, walang pinipiling lugar. Kaya nakalimutan mo. Kahit na kalsada po yan, basta mayroong tao. Ang importante, may tao. Kaya, Mahirap naman kung mangangaral ka sa kalye, wala naman tao. 1,000. Po. Ayun, ang ating tatalakayin po, yung conversion ni Pablo. Paano siya ginawang apostol o ministro ng ating Panginoong Yesus sa kanyang panahon. Po. Dito po sa kasulatan tayo bumabasa. Hiling muna tayo sa Diyos, hingin natin ang tulong na upang patnubayan niya tayo. Panginoong Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita, buksan ang puso't isip ng bawat isa, upang sa ganito kami po makinabang sa iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Buksan ang mga puso't isip ng bawat manunod ng video ito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang sabi po rito sa kasulatan, sa 26:12, yan po layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong saserdote. 13. Nang katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko po, Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit, maningning pa kay sa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. Matindi po itong liwanag, nakita niya, mas maliwanag pa sa araw. 14, kami pong lahat ay nasubasok sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang masasaktan sa pangimagsik mong yan para ka sumisikad sa tulis. 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, 999 lang po. at kanyang sinabi, ako si Jesus na iyo pinag-uusig. Tawagan ko na lang siya, hintay ko na sa Ano ang trabaho ni Pablo? Ang mag-uusig. tulog pa. At ang inuusig niya po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesukristo. May sky fiber ang kaso. 16. Tumindig ka. Napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguhin. Magana pa siya. Magpatuto ka tungkol sa nakita mo ngayon at siya ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusuguhin ko sa iyo. Nasa 18. Susuguhin kita sa mga tao iyon upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos, mula sa kapangyarihan ni Satanas at sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan sapagkat mabibigyan may mga alas dos. at mabibigyan sa mga pinapaging banal ng Diyos. So maliwanag po, ano? Ang sabi ng Panginoong Yesus, yung mga tao na pangaralan ni Pablo, sa kanila pong pananampalataya kay Pablo, ang sabi niya, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Yung pagsampalataya po natin sa Panginoong Yesus ay parunos, ay patatawarin tayo ng Diyos. Ano, yan po nakalagay, sabi ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sa verse 18, Ganun din yung tao. ay, at sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Ayan.
patatawarin sa kanilang kasalanan. Bakit po ba? Tayo po ba ay may kasalanan? Opo, may kasalanan tayo, kaibigan. Baka akala nyo wala tayong kasalanan sa Diyos. Meron. Tignan nyo po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 5:12. Ano po sabi ni Apostol Pablo? Ganito ang ating mababasa. Okay, babasahin natin ano? Sabi ni Pablo, Wala nang stop dito. ay, Natin yung reading mo. Gumagana pa. sapagkat ang lahat na ay nagkasala, all have sinned. Lahat ng tao po nagkasala, sabi ni Apostol Pablo. Kaya wala pong taong hindi nagkasala, kaibigan. At kapag sasabihin mong wala kang kasalanan, iba po ang kahulugan niyan. Sa totoo lang, pag sinasabi mong wala kang kasalanan, hindi maganda ang kahulugan niya, kaibigan. Number. Tignan niyo po, may babasahin akong talata ha. Email dati kanina. Gmail. Kapag sasabihin mong wala kang kasalanan, Pero may Gmail na. dito po sa unang 1, tignan natin ano. Ano po ba nakasulat? Tagay dyan, magagamit ko. Nabalan natin po. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang salita ng Diyos o ang katotohanan. Sa verse 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kita niyo po? Kapag may magsasabi palang tao walang kasalanan, ang dating niyan, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Samantalang ang nagsabing meron tayong kasalanan ay ang Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Lahat ng tao nagkasala, sabi niya eh. Oh. Tapos sasabihin mo wala kang kasalanan, kaibigan. Kung meron tayong kasalanan dito po sa lupa, pag nagkamali tayo rito, ang bayad kulong. Dito kulong po tayo pag nagkasala tayo. Dito ba kaya kami mabilang buwan eh? Dito kulong po ang bawat nagkasala. Oh, buwan na pala. Kaya natin yung payong. Yan tayo dalang payong. Yeah. Okay tayo dito, nakaupo naman. Kaya pag nagsabi ka, ang isang tao nagsabi, ay wala naman ako kasalanan. Eh ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Kaya tanggapin na lang po natin na lahat tayo nagkasala. Bakit? Tingnan nga natin ang sulat ni Apostol Pablo. Ganito po ang sulat ni Apostol Pablo. Di ba ito? Ano po? Ano ba yung sinasabi ni Pablo? Sa chapter 3 ng Roma. Ang sabi niya, Yes, 18. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Ayan. Kaya po tayo nagkasala, wala na po tayong takot sa Diyos. Isipin mo po yan. Wala nang takot pala tao sa Diyos. Kasi kung may takot po tayo sa Diyos, hindi tayo gagawa ng kasalanan. Di ba? Alam natin kasalanan yan, bakit natin ginagawa? O, di ba? Kung may takot ka sa Diyos, pag meron kang kaibigan, papayuan mo, oy, huwag ka nang gagawa ng masama. Di ba? Ganun lang po yun. Huwag ka nang gagawa ng masama. Oo. Dahil may takot ka sa Diyos. Pero pag wala kang takot sa Diyos, meron pa nakalagay dito, baka akala nyo, anong sabi rito? Ang sabi po ay, tapos puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang mga bibig. Yung mga pagsasalita ba ng hindi maganda?
pagmumura, panunungayaw yan. Yung pagsasalita ng hindi maganda sa iyong kapwa-tao. O, yan ay yung mga kasalanan din po yan. Halimbawa, nakita mo na siyang duling. Tapos tatawagin mo pa, duling. Eh, duling na nga. Hindi, tawagin mo siya sa kanyang pangalan. Eh, bakit? Eh, may pangalan naman po ang tao. Kaya yung mga panlalait na ganyan sa kapwa-tao, hindi rin po maganda. Kasi po, ang nilikha ng tao ay Diyos. Kata nyo, ang Diyos ang nilikha sa atin. Kaya kapag sino man ang magsalita ng hindi maganda sa atin, sila po'y nagkakasala sa Diyos. Yan ay nakalagay po sa Kawikahan 14:21, Kawikahan 14:31. Nagkakasala po tayo sa Panginoon Diyos. Dahil po sa mga salitang hindi natin sinasalita po sa ating mga kapwa-tao. Lalo na kapag nagkikipag-away ka, minumura mo yung kapwa-tao. Diba? Tatandaan niyo po. Umuulan po. Nagkasala po tayong lahat, kaibigan. Kaya kailangan po natin ang tagapagligtas. Sino po ang magliligtas sa atin? Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po pinadala si Jesus dito sa lupa upang iligtas po tayo. 1:3:16. Ano nakalagay? Sayin natin. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya kanyang buktong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Sapagkat sinugo ng Diyos sa kanyang anak si Jesus, hindi ho pangatulan magparusahan sa libutan kundi iligtas ito sa pamamagitan nito. Ang tagapagligtas po, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang kailangan natin, tagapagligtas. Kasi nga po, lahat po tayo nagkasala, yung sa Biblia. Kaya pag sinabi mo wala kang kasalanan, eh mabigat. Ginagawa mo sinungaling ang Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos po pala nagsabi na tayo nagkasala. Kaibigan, ano lang ang dapat natin gawin? Isuko po natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay. Amen? Hindi niya pinupili. Amen? Kaya bilang mga tao po, kailangan natin yan. Ngayon, ang tanong, paano tayo makakasampalataya kay Jesus? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Roma 10:17. Ano po nakalagay? Ito babasahin ko Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagiginig at makakapaginig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kaya isang aral lang po ang dadali ng tao ng mga ngaral. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba, kaibigan? Siyempre, amen naman. Hindi po tayo maaaring sumampalataya sa mga iba. Halimbawa, mga santo, mga santa. Hindi po pwede sumampalataya tayo sa kanila. Hindi po. Bawal yun kasi tao po yun. Ang pananampalataya lang isa lang kay Jesus. Kay Jesus lamang. Kaya nga meron tayo salitang Gawa 4:12. Kay Yesu Cristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng bawat tao. In Christ alone. Wala na pong iba. Kaya tatandaan niyo po, wala pong ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga apostol noon, sa panahon ng Pentecostes,
asawa. Sila po ay nangaral araw-araw. At ang problema nun, O, babasahin natin ha. ang cash out ngayon yun. At tanong, sino ang pinangangaral nila araw-araw? Dati ang ano na po, isang Oh. ayaw bumalik. Bawasin po 42. At araw-araw nagpupunti sila sa mga templo, Kung nag-apply ka, sa mga tahanan. At doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ipinangangaral po nila si Jesus yan tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Yan po ang ginawa ng mga unang alagad noon. Ano sabi? Araw-araw sila nagpupunta sa mga templo. Kasi sa templo po, maraming tao noon. Kaya hindi na po sila mahirapan maghanap pa ng tao. Oh. Kaya kung mababasa nyo po sa kasaysayan ng pangangaral ni Jesus, pumupunta po si Jesus sa mga templo rin. Eh bakit doon po siya nagpapaliwanag o nangangaral sa paghahari ng Diyos? Kaya tayo pong mga tao, kaya nga yung pangangaral ko, ang pangangaral ko, hindi lang po yung mga pumupunta sa simbahan, maging yung hindi pumupunta sa simbahan. Kasi para naman sa lahat po yung pangangaral ng salita ng Diyos. Walang pinipili. Yung iba, pagka may reliyon na sila, ano sinasabi nila? Ay, may reliyon na kami. Lagi nila sinasabi niya, may reliyon na kami. Para bagang pagka may reliyon ka, sigurado ka, hindi po. Hindi po mayroong reliyon ng tao, sigurado na siya. Hindi. Hindi po kasi reliyon ang pinag-uusapan dito. Kundi ang pinag-uusapan dito, yung pananampalataya nyo sa Diyos. Oh, yung pananampalataya nyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, hindi po reliyon. Kaya wala naman po tayong laban sa mga sekta ng reliyon. At wala rin po tayong binabanggit na reliyon. Kaya hindi po tayo nananagasa o naninira ng reliyon. Ano sinasabi natin? Yung pananampalataya about Jesus Christ. About Jesus Christ. Ano po? Tatandaan niyo po yan. Ang pananampalataya po natin sa Panginoong Yesus yun po ang magliligtas sa atin. Sa atin. 1:3:16. Ano po nakalagay? Babasahin natin. Ganito naman ang ating mababasa. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sino man sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kita nyo? Sino pong sasampalataya sa ating Panginoong Yesus? Ang sabi ng Biblia, hindi po mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. God is good all the time. Kaya tatandaan niyo po, kaibigan, ang pananampalataya po sa Panginoong Yesus, yan po ang mahalaga sa Diyos. Bakit po mahalaga pananampalataya sa Kanya? Hindi ba pwedeng kailan maging mayaman na lang ako? Parang ganon. Hindi. Kasi po, yung pananampalataya natin, panguli, ayon po sa San Lucas 18:8, ganito po ang mababasa. Ang sabi po ng kasulatan ay ito. Ang sabi po, ngunit pagdating ni Jesus dito sa daigdig na ito, may makikita kayang siyang mga taong nananalig sa Kanya. Yung nananalig sa Kanya, yun po ang hinahanap ni Jesus. Yung nananalig sa Kanya. Yan tanong, kaibigan, na nakikinig dito, nanonood.
Nakikinig po ba kayo? O nananalig po ba kayo kay Jesus? Yan po ang paraan ng Diyos. Yung pananampalataya natin, yan po para mapatawad ang ating kasalanan. Narinig ko ba yung binasa ko kanina 26 ng Gawa sa 18. Anong sabi ni Jesus? Sa pananampalataya nila sa akin patatawarin ng kanilang mga kasalanan. O kanino tayo sasampalataya? Kay Jesus. Amen. God is good all the time. Sige po. Hanggang dito na lamang ang ating munting video. Sana meron kayong natutunan mga kaibigan. God bless us all. Kaya po ako nakapayong. Paana. Umuulan, kaibigan. Pero mga tao naman dito, yan o. Umuulan. Ito na banaw. Ayan o. Dito po tayo nabot ng baha. Sige po, hanggang dito na lamang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Nasa barangay. Ano bang barangay ito? Barangay 96. Sonate, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye.